Magsasagawa ng malawakang kilos protesta ang iba't ibang labor organization sa May 1. Hindi rin makikisa ang mga labor group leaders sa alok ng Malacanang na sumama sa Labor Day celebration sa Cebu. Narito ang report ni Aiko Miguel. Hindi pa uunlakan ng labor groups ang imbitasyon ng Malacanang na makiisa sa Labor Day celebration sa Cebu sa May 1. Bagkus isang malawakang protesta ang inihahanda ng mga ito sa paggunita ng araw ng paggawa. Sinasabi ni Ari Roque, walang backlash. Bakit biglang tumakbo sila sa Cebu para mag-celebrate? Dahil takot sila. Alam nila, magmamarcha ang halos 60 to 80,000 na manggagawa sa Malacanang para singilin sila. Yun, nagtago sila sa Cebu. Anila malaking puwersa ng mga manggagawa ang makikiisa sa protesta na pangungunahan ng Kilusang Mayo 1, Nagkaisa Coalition at Alliance of Labor Unions Trade Union Congress of the Philippines. Sigaw ng mga ito na tuloy ang laban kontra kontraktualisasyon. Kahapon sa isang press conference, paulit-ulit na pinalalabas ng labor groups ang talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang taon, kung saan sinabi nito kailangan ng mawakasan ang problema ng endo sa bansa. Giit ng mga ito na pako ang pangakong ito ng Pangulo at pinaasa lamang ang libu-libong manggagawa sa bansa. Sa malawakang protesta, ipararamdam umano nila sa pamahalaan ang pagkadismaya sa patuloy na pag-iral ng contractualization scheme sa bansa at sa hindi paglagda ng Pangulo sa isang executive order laban dito. Hindi naman lingid sa amin na ang EO ay hindi mismong batas. Pero ito yung sinasabi naming tone setting at magbibigay signal sa Kongreso, partikular sa Senado, kung ano ang magiging tono ng naturang executive order. Ipinananawagan din ng mga ito ang umano'y social protection at karagdagang benepisyo para sa mga kababaihang manggagawa. Ang katiyakan sa employment ng mga nagsipagtapos sa pag-aaral sa bansa. Hiling din ng mga ito na maging direct hiring na ang pagkuha ng mga manggagawa ng mga employer at hindi na idaan sa mga agency. At higit sa lahat ay ang pagkakaroon ng security of tenure. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila.